sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yun, mula sa kailaliman ng dagat ng kamalayan ni Yep-ing, nisalayan siyang nakatayo sa harap ng isang dambuhalang nilalang na may napakaraming mga braso, bawat isa'y mahigpit na kumakapit sa iba't ibang uri ng makapangyarihang sandata na tila kumikislap sa liwanag ng walang hanggan. Kasabay nito, mariing isinalaysay ng tinig ng naratibo, ipinikit ni Yep-ing ang kanyang mga mata at nagtuon lamang ng ilang paghinga, ngunit sa pinakaloob ng kanyang isipan, lumipas ang mahabang oras, parang mga alon ng panahon na dumadaloy ng walang patid, sa gitna ng kanyang puso, nakatayo ang Diyos Demonyo, ang katawan nito'y tila hinubog mula sa banal na bakal, walang makakawasak, mahigpit na tangke ng daw ng langit at lupa, at nakatindig sa kabila ng kalawakan. Patuloy ang tinig ng salaysay habang makikita si Yep-ing na nakatayo sa mismong palad ng makapangyarihang nilalang. Dahan-dahan itong lumapit, ang titig nito'y matalim na parang sibat na tumatagos sa kaluluwa. Ang buong pagkatao nito'y naglalabas ng isang aurang hindi kayang titigan, hindi kayang salubungin ng mata, nakakatindig balahibo at walang kapantay sa takot. Biglang nagningning ang mga mata ng dambuhala, tila dalawang bituin na sumisilip sa pinakailalim ng pagkatao ni Yep-ing, at nang tumuon ang mga matang nakakakita ng lahat kay Yep-ing, isang umuugong at umaapaw na agos ng kaalamang pangkultibasyon ang bumuhos, parang ilog na dumadaloy patungo sa dagat, tuluyang lumunad sa isipan ni Yep-ing. Pagbalik sa kasalukuyang mundo, makikita si Yep-ing na taimtim na nagkukultiba, nakaupo sa malamig na lupa, ang mukha'y payapa sa ilalim ng mapanatag na liwanag ng buwan. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, nagliliwanag sa bughaw na tila apoy ng kalangitan, bago mabilis na tumindig, nakaharap sa malayo, dinadama ang malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa katahimikan ng gabi. Sa puntong ito, mariing ipinaliwanag ng naratibo habang ipinapakita ang mga uri ng demonyo at ang kani-kanilang antas ng kultibasyon, ang tinatawag na sinaunang sining ng pagpipino sa katawan ng Diyos Demonyo ay gumagamit sa langit bilang martilyo at sa lupa bilang pugon upang lamunin ang lahat ng bagay at muling hubugin ang katawan. Nahahati ito sa 5 yugto: Lesser God Demon, Greater God Demon, Supreme God Demon, Tao God Demon, at Tao Ancestral God. Patuloy ang salaysay habang sa diwa ni Yep-ing ay sumisibol ang imahe ng isang mala-dragon na kulay lila, nag-iipon ng nag-aalab na bolang enerhiya sa kanyang bibig. Sa kasalukuyan, ang teknikong nasa isipan ni Yep-ing ay ang kabanata ng Lesser God Demon. Sa pamamagitan ng paggamit sa langit bilang martilyo at sa lupa bilang pugon upang patigasin ang laman ng 81 ulit, maaaring mabuo ang katawan ng isang Lesser God Demon. Sa oras na yun, ang lakas ng laman ay magiging tulad ng isang tunay na dragon, ang dugo at chi ay dadaloy na parang nag-aapoy na araw, at ang diwa, chi, at espiritu ay aabot sa rurok. Dagdag pa ng naratibo habang lumilitaw ang isang gintong banal na kaldero at isang makinang na martilyo ng langit, sa gitna nito'y isang figura ng tao. Ang susi sa pagkultibo ng sining ng pagpipino sa katawan ng Diyos Demonyo ay nakasalalay sa paggamit ng Heaven Hammer at Earth Furnace, kung saan ang langit ang martilyo at ang lupa ang pugon, upang walang humpay na patigasin ang katawan. Sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya, ikinokonekta ang sarili sa langit at lupa, hinahango ang lakas ng mundo upang mabuo ang Supreme Furnace, at gamit ang kapangyarihan ng langit bilang banal na martilyo, paulit-ulit na pinapanday ang katawan, hanggang sa mabuo ang walang kapantay na katawan ng Diyos Demonyo. At sa huling tinig ng naratibo, nisalayan ang isang tagapagsanay na unti-unting gumuho ang katawan, mulit-muling binubuo, sa isang proseso na lubhang mapanganib, isang pagsubok na nangangailangan ng kaloobang mas matatag pa sa bakal at tibay na lampas sa kayang taglayin ng isang karaniwang nilalang. Sa sandaling yun, natigilan ng ilang segundo si Yep-ing, bago nagsalita ng may bahid ng pag-aalangan sa kanyang mukha, habang mas malakas ang paraan ng pagkultiba, mas sinusubok nito ang tibay ng loob, lubos ko itong nauunawaan. Ngunit bigla siyang napahawak sa kanyang noo, tila ba nadismaya sa sarili, at mariing bamulong, ngunit upang malikha ang Heaven Hammer at Earth Furnace, kailangan ko ng napakalaking dami ng espiritual na enerhiya upang makipag-ugnay sa langit at lupa. Ano ang aking gagawin? Kasunod nito, napangiwi siya sa pagkadismaya at napasigaw, wala akong kahit kititing na espiritual na enerhiya sa aking katawan, hindi ka makakapagluto kung wala kang bigas. Patuloy niyang binubulong sa sarili, habang sa kanyang isipan ay lumilitaw ang imahe ng isang hubad na nilalang na bumabalot sa gintong espiritual na liwanag. Ngunit narinig ko na sa mundong ito ng pagkultiba, may mga pil na kayang lumikha ng kaunting espiritual na lakas. Pagkatapos,
Hinawakan ni Yeping ang kanyang baba, bahagyang nakataas ang kilay, at nagpatuloy, ngunit ang gamot ay 3 bahagi lason, dahil hindi pa ako nakakatuntong sa chi refining realm, hindi ko alam kung ligtas ito, hindi ako maaaring maging Padalos Dalos. Sinabi ni Master na ang aking second senior brother ay dalubhasa sa paggawa ng pil, iniisip ko kung maaari ko siyang hingan ng turo. Samantala, sa tirahan ng second senior brother, sa di kalayuan, sa ilalim ng mahinahong gabi, matatagpuan ang tahanan ni Shu Luochen. Sa loob nito, nakatayo siya, mariing nakatitig sa isang bilog na tila gintong pil na hawak sa kanyang kamay. Bahagya niya itong iniangat sa harap at malamig na winika, isa na namang pilang nabuo. Ngunit kailangan kong manatiling matatag, hindi ako dapat magdiwang sa tagumpay, ni malungkot sa kabiguan, dagdag pa niya, may awtoridad sa tinig, bukas, ituturo ko kay senior brother kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na guro at huwaran. Kinaumagahan, sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway, sa di kalayuan ay matatanaw ang tirahan ng senior brother, sa labas nito, nakaluhod sa lupa si Su Changyu, nakada pa ang noo sa lupa, habang mariing nagsasalita na may nakakatakot na anyo na parang multo, putya, hindi ko maintindihan, ni isang bagay, wala talaga akong maintindihan. Pagkatapos, ibinagsak niya ang katawan sa lupa na parang batang inagawan ng candy, at mariing nagsambit na may inis sa tinig, kalimutan na, susuko na lang ako, hindi ko naiisipin pa, kung hindi ako magsisikap, hindi ako aabutan ng kabiguan. Dagdag pa niya, mapatla ang mukha, ano ngayon kung maintindihan ko? Ano ngayon kung hindi? Sa huli, lahat tayo'y magiging bante ng lupa, walang saysay, lahat ng pagsisikap na ito, lahat ng usapan tungkol sa tagumpay, walang kabuluhan. Sa puntong ito, dumating si Sect Master Tai Hua upang bisitahin si Su Changyu, dahilan upang bahagya itong bumangon mula sa pagkakahiga sa lupa. Ngunit biglang natigilan si Sect Master Tai Hua, mariing nakatitig sa harap na may mapanuring anyo, pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at mariing nagtanong, kumusta na si Changyu, naunawaan na ba niya ang ating 9,000 Hill River Flow Sword Technique Manual? Agad namang tumugon si Su Changyu na may masayang ekspresyon, ngumisi ng may matamis ng ngiti habang ang liwanag ng araw ay tila bumubulusok mula sa kanyang likod. Master, ano bang kaibahan kung naiintindihan ko o hindi? Ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbitaw sa lahat ng pagkakapit. Nang makita ito, bahagyang umatras si Sect Master Tai Hua, napapikit sa silaw ng liwanag, at mariing nagwika, lintik, yang nakakabulag na liwanag ng Budismo, ano bang kinultibo mo? Kalmado ang tugon ni Su Changyu, may ngiting tagumpay sa labi, ipinapalam ko po sa Master. Wala akong kinultiba kahit ano, ngunit ang alagad na ito ay wala nang iniintindi sa kahit ano. Nang marinig ito, napangiwi si Sect Master Tai Hua at nagsalita na may kakaibang ekspresyon, alam ko na ganito ang kahihinatnan, halika, pupunta tayo sa Silent Forest Mountains. Sa narinig, ang banayad at matamis ng ngiti ni Su Changyu ay biglang naglaho, napalitan ng anyong tila nakakita ng multo sa tindi ng pagkagulat. Patuloy na sambit ni Sect Master Tai Hua habang nakapamewang at nakahalukip-kip, ang isang tunay na pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan ay maaaring makatulong sa iyong pagbuti, at makakabuti rin ito sa iyong paglago, sasamahan kita. Sa puntong ito, halos maiyak na sa takot si Su Changyu habang nauutal na nagsabi, Master, pero yun ay, ang Silent Forest Mountains. Dito, mariing ipinahayag ng naratibo habang lumilitaw sa isipan ang mga dambuhalang anyo ng mga halimaw demonyo, ang Silent Forest Mountains, ang pinakamapanganib na lugar sa buong Qingzhou, dahil sa siksik nitong espiritual na enerhiya, dito naninirahan ang di mabilang na makapangyarihang halimaw demonyo. Kahit pa isa kang alagad ng pinakamalakas na sekta sa Qingzhou, ang kamatayan ay pangkaraniwang pangyayari. Sa sandaling yun, mahinaong nagwika si Sect Master Tai Hua, habang sinasanay kita, makakapangaso rin ako ng ilang mababang antas na halimaw demonyo at kikita ng kaunting pilak para matuto ng mga teknik ang iba mong nakababatang kapatid sa sekta, na pagpasyahan ko na ring hindi nalokohin si Little Yeping para magpinta ng isa pang scroll. Ngunit agad na tumakbo si Su Changyu, nagmamadaling umalis dahil ayaw niyang masangkot sa plano ni Sect Master Tai Hua, kasabay nito, mariing sigaw niya, hindi ako pupunta sa Silent Forest Mountains, mas mahalaga ang buhay kong ito kaysa sa kahit ano paman. Mariing sigaw naman ni Sect Master Tai Hua habang hinahabol si Su Changyu upang pigilan, tumahimik ka, hindi mo ba sinabi na wala ka nang iniintindi sa kahit ano? Lumipat ang eksena sa isa sa 3 dakilang sekta ng Qingzhou, ang Four Thunder Sword Sect, sa di kalayuan,
Matatanaw ang buong palasyo ng sekta na nakatindig sa gilid ng mataas na bundok. Dito, makikita ang mga disipulo na nagtipon-tipon sa harap ng isang elder, kasabay nito, mariing sambit ng elder, magaling, napakagaling, sa pagkakataong ito ng paligsahan ng sekta, may 7 disipulo na nakapagsanay ng Spring Thunder Sword hanggang sa yugto ng ganap na kasakdalan. Dagdag pa nito, habang makikita ang matatag na determinasyon sa mga mata ng mga disipulo, at mayroon pang 2 na nakapagsanay nito hanggang sa ganap na kasakdalan. Patuloy na wika ng elder, nakatayo ng tuwid, nakapamewang at nakahalukip-kip sa likod. Ang tinig ay kalmado ngunit may bigat, magaling, napakagaling, tunay na karapat-dapat kayong tawaging mga nangungunang prodigy ng Qingzhou. Ngunit bigla siyang tumigil ng ilang segundo, at ang malamig na ekspresyon ay bumalat sa kanyang mukha. Subalit, ang nalalapit na Qingzhou Sword Dao Conference ay hindi isang karaniwang kaganapan, may natitira pang 2 buwan, kaya't huwag kayong magpakampante. Upang makuha ang pwesto sa nangungunang 10, ang mismong sect master ang personal na magtuturo sa inyo ng pagkultiba, malinaw ba? Sa narinig, napanganga sa gulat ang mga disipulo, isa, na nakasuot ng dilaw, ay agad na nagtanong, puno ng pananabik, ang sect master mismo ang magtuturo sa amin, totoo ba ito? Sumabat naman ang isa sa gitna, may halong pagtataka sa tinig, may nangyari bang kakaiba? Mariing sambit ng nakasuot ng pula, matagal na akong nasa sekta, ngunit ni minsan ay hindi ko pa nakikita ang sect master. Agad namang tumugon ng elder, nananatiling kalmado, hindi ninyo kailangang malaman ang dahilan sa ngayon, ang mahalaga, gawin ninyo ang lahat upang mapasama sa nangungunang 10. Dagdag pa niya, bukod pa rito, nakatanggap tayo ng kumpirmasyon na may isang nakatagong sekta sa loob ng Qingzhou na magpapadala rin ng mga disipulo upang lumahok sa Qingzhou Sword Dao Conference. Sa narinig, bahagyang natigilan ang mga disipulo, at halos sabay-sabay na nagwika na may pagtataka, isang nakatagong sekta, ito'y magpapahirap sa sitwasyon. Sa puntong ito, mariing ipinaliwanag ng naratibo, sa ibabaw ng Qingzhou ay ang Jin Nation, at sa ibabaw ng Jin Nation ay ang 10 bansa. Sinasabing minsan ay dumanas ng matinding kaguluhan ang 10 bansang ito, may mga dambuhalang sekta na naglaho, at ang ilan sa kanilang pinakapusod na puwersa ay nagtago sa mga liblib na lugar. May mga nakatagong sekta na ipinasa mula sa iisang angkan, taglay ang pinakamataas na pamana, ang mga sektang ito ay hindi maihahambing kahit sa Four Thunder Sword Sect. Lumipat ang eksena sa Four Thunder Sword Sect Grand Hall, sa loob ng mariingal na bulwagan, nakatayo ang 5 elder, nakayuko bilang pagbibigay galang sa harap ng sect master. Sabay-sabay nilang winika, ipinagpupugay namin ang aming sect master. Agad namang tumugon ng sect master. Ang tinig ay may awtoridad habang nakatayo sa harap ng mga elder, hindi na kailangan ng formalidad, at idinugtong niya, ngayon, ipinatawag ko kayong lahat para sa isang napakahalagang usapin.